Isang napakalaking balita ang yumanig sa international basketball. Opisyal ng bahagi ng Slovenia si Jackson Hayes matapos niyang makuha ang kanyang Slovenian passport. Ibig sabihin, eligible na siyang makasama ng superstar na si Luka Doncic sa national team sa mga darating na international competitions. Kinumpirma mismo ni Hayes ang balita at mas lalo pang naging exciting nang ibunyag niyang tinatawag na siya ni Luka bilang kanyang Slovenian brother. Hindi lang ito simpleng dagdag, malaking upgrade ito para sa Slovenia. Sa kombinasyon ng kanyang height, athleticism at pagiging solid rim protector, swak na swak siya sa sistema lalo na't may elite playmaker tulad ni Luka na kayang i-maximize ang kanyang galaw sa loob. Kung dati ay umaasa lang ang Slovenia sa brilliance ni Doncic, ngayon ay may panibagong sandata na sila sa ilalim ng ring. Ang tandem na ito ay posibleng magdulot ng malaking problema sa ibang powerhouse teams at maaaring magbukas ng pinto para sa mas mataas na tsansa sa medal contention sa international stage. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa bagong tambalan ni Luka Doncic at Jackson Hayes sa Slovenia? Legit contender na ba sila sa world stage? Samantala, malaking good news para sa Los Angeles Lakers at sa kanilang fans. Posibleng makabalik na si Austin Reaves sa Game 5 kontra Houston Rockets ngayong April 29. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, tuloy-tuloy na ang paggaling ni Reaves mula sa kanyang grade 2 oblique strain at nagsimula na ito sa one-on-one workouts. Originally, 4 hanggang 6 na linggo ang inaasahang recovery time, kaya ang Game 5 ay pasok na sa posibleng timeline ng kanyang pagbabalik. Pero nilinaw din na hindi minamadali ng Lakers ang kanyang pagbabalik. Depende pa rin ito sa kanyang pakiramdam at sa estado ng series. Sa ngayon kasi, hawak ng Lakers ang 2-0 lead laban sa Rockets, kaya may pagkakataon silang maghintay at siguraduhing 100% si Reaves bago ibalik sa court. Isa pa sa dahilan ng pag-asa ay ang uri ng kanyang injury na hindi ganoon kataas ang panganib na lumala kumpara sa ibang injuries. Samantalang mas maingat ang Lakers sa sitwasyon ni Luka Doncic dahil sa mas delikadong hamstring issues. Kung magtutuloy-tuloy ang progress ni Reaves mula 1-on-1 hanggang 5-on-5 scrimmages, malaki ang posibilidad na makita natin siyang bumalik sa Game 5 o Game 6. At kapag nangyari iyon, mas lalo pang lalakas ang tsansa ng Lakers na tuluyang isara ang serye. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Kailangan na bang ibalik agad si Austin Reaves o mas okay na siguraduhin muna na fully healthy siya bago bumalik? Samantala, usap-usapan ngayon sa NBA World ang posibleng paglipat ni Tari Eason sa Los Angeles Lakers sa susunod na season. Ang 6'8" forward na na-draft bilang 17 overall pick noong 2022 ay patuloy na hinahangaan dahil sa kanyang depensa, energy at all-around impact sa laro. Sa kabila ng ilang injuries na naranasan niya sa nakaraang 2 season, nananatili si Eason bilang isa sa pinakamaasahang defenders ng Houston Rockets. Ngunit ngayon, nagiging interesante ang sitwasyon dahil hindi nagkaroon ng malinaw na paglapit ang Rockets para sa contract extension. Dahil dito, papasok si Eason bilang restricted free agent na nagbubukas ng pinto para sa ibang koponan, lalo na ang Lakers. Kung mapupunta si Eason sa Lakers, napakalaking tulong ang maidadagdag niya. Bukod sa kanyang elite defense at hustle, may kakayahan din siyang tumira sa 3-point line na lalong magbibigay ng spacing sa opensa ng team. Kaya niyang bantayan ang iba't ibang posisyon, kumuha ng rebounds at gumawa ng mga crucial plays na hindi laging nakikita sa stats pero ramdam sa laro. Sa kasalukuyan, malinaw ang lakas ng Lakers dahil lamang sila ng 2-0 laban sa Rockets sa first round ng playoffs. Pero mas nakaka-excite isipin, paano pa kaya kung kompleto ang Lakers? Tandaan, may iniinda pang injury sina Austin Reaves at Luka Doncic, pero dominante na agad ang team kahit hindi pa full strength. Kung madadagdag pa si Tari Eason sa lineup, mas lalong lalalim ang rotation at lalakas ang depensa, isang kombinasyon na kayang magdala ng Lakers sa mas mataas na level at posibleng championship run. At para kay Eason, malinaw na nakikita niya ang direksyon ng Lakers, isang koponan na may tunay na tsansa na magkampeon. Kung sasama siya dito next season, maaaring ito na ang perfect opportunity para sa kanya na maging bahagi ng isang contender. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Bagay ba si Tari Eason sa Lakers? More interesting than need be down the stretch, but they hung on and won the game for the first time on the road this year. Knocking it away was Tari Eason, took it away from Wembanyama, and then Thompson the other way. Eason brings it into Jeff Green. Eason one-on-one, got by Aldama and dunked.